Ang manugang kong trilyonaryo. Kabanata 361. Hiwalay na Young Master. Alden Cheng. Paano siya nakarating sa Xiangyang? Ito ay isang lubhang kakilakilabot na kaaway, at ang diskarte, lakas ng loob, koneksyon, at isip nito ay maihahambing kay Helen Jing. Ang alalahanin ay napaka-humble niya, napakasaya sa iba. Bukod dito, siya ang susunod na tagapagmana ni Cheng Meng, ang nag-iisa. Kahit ang kanyang ama ay hinusgahan siya noong taong iyon, ang taong ito ang pinakanaliwanagan na tao sa nakalipas na siglo. Kung hindi dahil ipinanganak siya sa isang pamilya, baka siya ang maging tagapagmana niya. Natarante si Andrew Cheng sa sandaling iyon at sinabing, "Marian, babalik ako kaagad." Alden Cheng, ano ang gusto niyang gawin? Bakit mo nahanap si Marian Young? Huli na para mag-isip, si Andrew Cheng ay sumakay ng taxi pabalik sa ospital, tumakbo hanggang sa ward, at nakita si Alden Cheng na nakaupo sa sofa, nakikipag-chat kay Marian Young nang nakangiti. Very harmonious ang atmosphere at wala man lang tensyon. Asawa. Itinaas ni Marian Young kay Andrew Cheng ang kanyang kamay, na may matamis na ngiti sa gilid ng kanyang bibig. Nakatalikod si Alden Cheng kay Andrew Cheng. Sa sandaling ito, inilapag din niya ang kutsilyo sa kanyang kamay at iniabot ang hiniwang mansanas kay Marian Young. Pagkatapos ay bumangon siya at lumingon kay Andrew Cheng, na may mainit na ngiti sa kanyang bibig, iniabot niya ang kanyang kamay at malumanay na sinabi, "Andrew Cheng, matagal na kitang hindi nakikita. Musyang yan Ruyo, mahinhin at magiliw na anak." Ito si Alden Cheng, isang lalaking may kahangahangang anyo at marangal na kapaligiran, mga kilay ng espada at mga mata ng bituin, manipis na labi at mataas na tulay ng ilong, at matingkad na kislap sa kanyang mga mata. Ang gayong magiliw na lalaki ay hindi maiiwasang maakit ang mga tao na maging malapit. Dahil din sa kanyang hitsura kaya nakilala ni Alden Cheng ang maraming mayayamang anak. Gayunpaman, napakalinaw ni Andrew Cheng na si Alden Cheng ay isang lalaki. Hindi ito isang lalaking nakakakita sa kanyang hitsura. Noong bata pa siya, dahil sa isang laruan, nakulong si Andrew Cheng sa paraan ni Alden Cheng at binibigkas ang mga utos ng pamilya sa loob ng 3 araw. Simula rin noong araw na iyon, alam na alam ni Andrew Cheng na ang lalaking ito ay napaka-ambisyoso. Hindi paghihiwalay ang gusto niya ay ang buong pamilya ni Cheng. Sa mga tuntunin ng sinabi ni Alden Cheng noong pinaalis niya si Andrew Cheng mula sa isla ng Changsan, ang gusto niya ay ang buong pamilya ni Cheng, na isang kulungan ng kulungan at kulungan ng kulungan na naggapos sa kanya. Sa anong batayan karapat-dapat lang si Alden Cheng na maging tagapagmana ng paghihiwalay, at ikaw, Andrew Cheng, ay maaaring maging tagapagmana ng pamilya at mamumuno sa buong pamilya ng pamilya Cheng sa hinaharap. Anong ginagawa mo dito? Malamig na tanong ni Andrew Cheng, hindi maganda ang ugali niya. Ang kamay ni Alden Cheng ay nakaunat sa hangin, nang walang kahihiyan, binawi niya ito at ngumiti, "Halika at tingnan mo ang aking kapatid, may kailangan ba akong gawin? Umalis ka na lang sa Xiangyang." Malamig na sabi ni Andrew Cheng. Si Marian Young ay sasabak ngayon, at ang ilan ay hindi naiintindihan kung bakit napakasama ng ugali ng kanyang asawa kay Alden Cheng. "Andrew, ano ang ginagawa mo? Magsalita ka ng maayos." Bahagyang kumunot ang noo ni Andrew Cheng, tumingin kay Marian Young, at walang sinabi. Hindi nagmamadali si Alden Cheng, at ngumiti at sinabing, "Okay lang, lalabas ako at makikipag-chat kay Andrew Cheng." Pagkasabi noon, nanguna si Alden Cheng palabas ng ward na may mahinang ngiti. Umalis lang muna si Andrew Cheng, at pinaalalahanan ni Marian Young sa likod niya, "Andrew Cheng, magsalita ka ng maayos. Harapin mo ng maayos ang pinsan mo, kung paano magsalita huwag kang maglagay ng mabahong mukha." Ngumisi si Andrew Cheng at sinabing, "I see." Pagkasabi noon, tumayo siya at lumabas ng ward, pinagmamasdan ang mga kamay sa bulsa ng kanyang pantalon at nakatingin kay Alden Cheng sa labas ng bintana. Ang dalawa ay pinaghiwalay sa layo na 2 o 3 metro, at si Alden Cheng ang nanguna sa pagbukas ng kanyang mga mata, hindi maitago ang kanyang ngiti, at sinabing, "Ang magkapatid ay napakaganda at desente. Hindi mo kailangan na mag-alala katungkol sa sarili kong mga gawain," sabi ni Andrew Cheng, medyo nanlamig sa kanyang mga mata. Humalaklak si Alden Cheng at sinabing, "Andrew Cheng, huwag kang masyadong magalit sa akin.
Paano natin masasabi na tayo rin ay magkakapatid at namumuhay ng mapayapa upang pamunuan ang kinabukasan ng pamilyang Cheng? Hindi ba't ganito ang pamilya at ang sana makita ng sangay? Haha! Payapang magkakasamang buhay. Ngumiti si Andrew Cheng, ang kanyang mga mata na puno ng paghamak, ay nagsabi, Alden, anong klaseng tao ka? Alam ko ito sa 6 na taong gulang, ginamit mo lang ang iyong maruming paraan para sa laruan na binili sa akin ng isang ama, ginamit mo ang mukha ng law enforcement hall at ng mga tiyuhin ng sangay para gamutin ako sa hindi mabilang na krimen. Sa tingin mo ba makakasundo kita ng mapayapa? Alden Cheng, kahit gaano ka kagaling magpanggap, hindi mo maitatago ang maruming puso mo. Matapos marinig ito, itinaas ni Alden Cheng ang kanyang mga kilay, sa wakas ay nagbago ang kanyang mukha, at ang kanyang mga mata ay hindi nagkaroon ng kaamuhan ngayon, ngunit sa malamig, ngumiti at sinabi, Andrew Cheng, lagi kang masungit sa akin, ngunit ako talaga. Gusto ko talagang manirahan kasama ka ng mapayapa. Magpatuloy sa pag-install. Tahimik na sinabi ni Andrew Cheng, mayroon ba? Kung ayos lang, ipinapayo ko sa iyo na bumalik, ang Xiangjiang ay hindi isang lugar kung saan maaari kang pumunta. Ang pangungusap na ito ay nagpahayag na ng kawalang kasiyahan ni Alden Cheng. Narinig din ito ni Alden Cheng, at tumawa siya ng 2 beses, at sinabing, bibisitahin ko pa rin ang aking maliit na pamangkin. Nang marinig ito, napakunot ang noo ni Andrew Cheng, at pagkatapos ng lahat, ang panginginig sa kanyang katawan. Humakbang siya at direktang hinawakan ang kwelyo ni Alden Cheng. Nagbabala ang mukha na natatakpan ng hamog na nagyelo, Alden Cheng. Binabalaan kita, huwag mo akong bigyan ng pagbabago ng iyong isip, lahat ng mayroon ka ngayon Alden Cheng ay paghihiwalay lamang. At ako, si Andrew Cheng, ay hindi naging bata na nang-aapi sa iyo dati. Ako, ang tagapagmana ng aking pamilya, ay lagi kang ilalagay sa ulo. Sabay-sabay na lumamig ang kapaligiran. Maraming bodyguard sa likod ni Alden Cheng ang gustong sumugod. Roll! Domineering na sigaw ni Andrew Cheng, pinandilatan ang 2 bodyguard, na natigilan at hindi nang ahas na humakbang pasulong. Look! Your bodyguard? Dare to move me. Lahat ng ito ay ikaw Alden Cheng, pati lahat ng pinaghiwalay mo, ay bigay ng pamilya mo, and split up to be yourself. Pagkatapos ng lahat, niluwagan ni Andrew Cheng ang kwelyo ni Alden Cheng. Namula ang ugali ni Alden, at hindi niya napigil ang tumawa ng malamig, Andrew Cheng, hindi ko inaasahan na makikita kita sa loob ng 7 taon. Lumaki ka na ng husto, at hindi ka na yaong paipong bata. Napakagaling. Magiging interesante ang sapagitan natin. Alden, huwag mo akong subukang hamanin, kung hindi, pagsisisihan kita. Binanggit ni Andrew Cheng ang mga salitang ito at tumalikod. Nakatayo sa rest area, tumingin si Alden Cheng sa likod ni Andrew Cheng, at ang kanyang puso ay napuno ng galit. Maliit na basura. Ito ay naging napakasama. Master, balik na tayo, wala masyadong oras para lumabas this time. Paalala ng bodyguard sa gilid. Alam ko. Ngumisi si Alden Cheng sa gilid ng kanyang bibig at sinabing, bago ako umalis, magpapadala ako ng regalo kay Andrew Cheng. Pagkatapos ng lahat, si Alden Cheng ay tumalikod at umalis sa ospital. Bumalik si Andrew Cheng sa ward, bahagyang itinulak ang pinto at nakitang si Marian Young ay talagang naghihintay sa kanya. Uy, hindi ka pa ba nagpapahinga? Pumasok si Andrew Cheng na may mahiyaing mukha, medyo masikip. Tinitigan siya ni Marian, at nagtanong, Andrew, dapat mo ba akong bigyan ng paliwanag? Paliwanag? Nakakahiya naman itong si Andrew Cheng, paano ipapaliwanag? Actually, hindi bale, kasi maraming kamag-anak sa pamilya ko. Dati, malaking pamilya ako na maraming branch. Casual na sinabi ni Andrew Cheng na hindi totoo ang ekspresyon ng kaba. Nakita ito ni Marian Young sa isang sulyap, napakunot ang kanyang bibig at sinabing, talaga. Kinakabahang tumango si Cheng at sinabing, oo, kung hindi ka naniniwala sa akin, ibabalik kita upang makita kung alam mo ito. Okay, kailan? Saan? Ilang tao sa pamilya, at anong mga kamag-anak ang naroon? Tanong ni Marian Young sa isang hininga, walang magawa si Andrew Cheng. Sa totoo lang, bahay ko talaga. Alam ni Andrew Cheng na hindi na niya ito maitatago, at sasabihin na niya ito.
Ang pinto ay biglang bumukas mula kay Aling Marta, dala ang kaldero ng sopas, at sinabing may ngiti sa kanyang mukha, "Marian, ginawa ng nanay mo ang sabaw ng manok, uminom ka habang mainit." "Oo, nandito rin si Andrew Cheng, basta sabay kayo imanam." Si Marte Pinin ay tumawag ng isang matulungin, at pagkatapos ng abala, binigyan niya sina Marian at Andrew ng 2 mangkok. "Inumin ninyo, ginawa ko ang sabaw ng manok gamit ang aking sariling mga kamay at ito ay pinakuluan ng 1 araw." Nakangiting tumingin si Aling Marte kay Andrew Cheng, ang ekspresyon ay parang pagtrato sa sarili niyang anak. Nambobola ito kay Andrew Cheng. Pagkatapos panoorin sina Andrew Cheng at Marian Yang na nagtatapos sa pag-inom, si Aling Marte ay umupo sa tabi niya na may ngiti sa kanyang mukha, at nagtanong, "Marian, nabalitaan ng nanay mo na napunta tayo sa isang Rice Angel Investment Group. Narinig ko na gusto mo para mamuhunan sa iyong kumpanya. Magkano ang kikitain natin?" "Oo naman, ang aso ay hindi maaaring baguhin upang kumain ng tae. Mahal pa rin ni Aling Marte ang pera. Bagamat marami siyang nahati kamakailan, mayroon pa rin siyang naiisip. Pinili rin ng pamilya na kalimutan ang huling bagay." Pagkatapos ng lahat, si Aling Marte ay ina ni Marian Yang. Mahinang sinabi ni Marian Yang, "Hindi ko pa alam. Pinag-uusapan natin ang tungkol sa kooperasyon, at aabutin ng ilang araw para masettle ang mga detalye." Nang marinig ito, halatang nadismaya si Aling Marta, at hinayla muli si Marian, nagtanong, "Kilala mo ba kung sino ang general manager nitong Rice Angel Investment Group?" "Narinig ko mula sa mga tagalabas, ito ay isang nangungunang mayaman na binata, napakabata." Ang nangungunang mayaman at bata, ang mga personal na asset ay daan-daang bilyon. "Kung ito ay upang malaman ng aking pamilya Marian, pagkatapos ay hindi mo matamasa ang kaluwalhatian at kayamanan sa hinaharap. Sa kasong ito, hindi ito magagalit ngayon, ngunit depende rin sa mukha ng basura ni Andrew Cheng." "Ma, anong gusto mong gawin?" Maaaring narinig ito ni Marian Yang. "Naku, wala akong pakialam sayo, mapapabagsak ka pa ba ni nanay? Sabihin mo, sinong general manager na yan?" Si Aling Marte ay lubhang nababalisa at hindi makapaghintay. Si Andrew Cheng ay nakaupo sa tabi niya, na may malabong ngiti sa kanyang mga labi. Ano ang gagawin niya kung malaman ni Aling Marta na gusto niyang palayasin ang nangungunang mayaman at bata? Simple lang, hinawakan ni Andrew Cheng ang kanyang ilong at sinabing, "Nay, Marian, sa katunayan, ang general manager ng Rice Tianxi Group ay..." Kabanata 362. Ano ang alam mo? Inagaw ni Aling Marta ang salita at tinitigan si Andrew Cheng na parang bumbilya. Nagulat si Andrew Cheng, at napag-alaman na si Marian ay direktang nakatingin sa kanyang sarili, na nagpapaliwanag, "Well, it is, I know." "Talaga? I don't think so. People are the top rich and young, hundreds of billions of personal assets, alam mo ba?" Si Aling Marte ay tumingin kay Andrew Cheng na may kahinahinalang, ipinagkanulo ang kanyang panloob na paghamak. Itong si Andrew Cheng, nagsimulang mag-drag ng pera sa bahay. "Nabalitaan ko na may mga taong mukhang nalugi sa bahay." Nagdagdag si Aling Marte ng isa pang pangungusap. Nakita niya si Lester Cao 2 araw na ang nakakaraan, at ang dalawa ay kumain. Sa hapagkainan, sinabi sa kanya ni Lester Cao na dati ay mayaman ang pamilya ni Cheng, ngunit ngayon ay nalugi na sila. Sa makatuwid, si Aling Marte ay nagsimulang lumabas muli at nagmamayabang. Kung hindi lang sa huling pagkakataon na hindi niya ito ginawa ng tama, hindi niya makikitang buhay ang mukha ni Andrew Cheng. Ano ang kwalifikasyon ng isang bangkarote na basura para maging kanyang manugang? Ito ang iniisip ni Aling Marte ngayon. Sumimangot si Andre Cheng at tumingin kay Aling Marte, ngunit wala siyang magawa. Saan niya narinig ang tungkol dito? Tsaka okay na ulit siya, yung mga peklat nakakalimutan yung sakit. Bahagyang kumunat ang noo ni Marian Yang, tinitigan ang kanyang ina, at sinabing, "Nay, anong ginagawa mo? Nagsisimula ka na naman ba?" Tinanggap ito ni Aling Marte nang makita niya ito. Natatakot din siya na kung hindi ba siya pakialaman ni Andrew Cheng ngayon. Nagpatuloy siya sa pagtatanong tungkol kay Marian Yang tungkol sa kumpanya at sa Rice Angel Investment Group. Si Andrew Cheng ay pipi at hindi nagpatuloy sa pagpapaliwanag. Kinabukasan, hindi niya sinasadyang natanggap ang pribadong imbitasyon ni Miss Marjorie Lau.
Ang pamilya ni Lau, si Andrew Cheng ay tiyak na makukuha ito. Nagmadali siyang pumunta sa dating lugar kasama si Marjorie Lau at nalaman na nasa isang hotel talaga ito. Miss Lau, ano ang iyong ideya? Dito talaga. Palihim na sumilip si Andrew Cheng sa doorbell, palaging nahihiya ngayon tulad ng mga lalaki at babae na nanloloko. Pagkaraan ng ilang sandali, bumukas ang pinto at lumitaw si Marjorie Lau sa harap ni Andrew Cheng. Sa isang iglap, nasilaw si Andrew Cheng sa eksenang nasa harapan niya. Pinupunasan ko. Ilong, hindi ko mapigilan. Ang figure ni Marjorie Lau ay napakatangkad, namumula, kumikislap ng isang pares ng peach na mata, at kaakit-akit na nakatingin kay Andrew Cheng. Katangi-tanging figure, mahirap na huwag gawin ang mga tao na mag-isip ng sama-sama. Perpekto. Biglang gumaling si Andrew Cheng, hindi pumasok, ngunit tiningnan ito ng may paghanga, at pagkatapos ay may sapat na ulo sa silid, pagkatapos ay nagtanong, ilang kahulugan. Ang nakakatawang ngiti ni Miss Marjorie, ang maliit na bibig ni Yin Taohong ay humigop, ang peach blossom sa kanyang mga mata, na may bahagyang panunukso, ay nagsabi, bakit, natatakot ka? Vixen. Ito ay isang vixen. Marjorie Lau, ikaw ay mula sa pamilya Lau. Baka may relasyon, maaring magkamag-anak pa kami. Ang gayong matapang na pang-aakit ay hindi katulad ng iyong estilo. Naglalaro ka ng apoy. Napabuntong hininga si Andrew Cheng, hindi maintindihan na ang isang babaeng tulad ni Miss Marjorie ay gagawa ng ganoong hakbang. Ang ayos ni Lau. Si Andrew Cheng ay walang nakitang babae, ngunit sina Miss Lau at Marian Yang ay ganap na dalawang estilo. Ang babaeng ito ay duwende, napaka-charming, nakakaloka. Lalo na nang ngumiti sila, inihayag nila na ang matandang babae ang mananalo sa iyo. Sa kabutihang palad, gayunpaman, si Andrew Cheng ay hindi isang ordinaryong taong salesman, na may matatag na puso, at bumalik siya sa normal pagkatapos ng ilang sandali ng pagkawala. Itong diwata, anong gusto mong gawin dito sa hateng gabi? Hotel, bathrobe, malinaw na ganito ang routine. Gayunpaman, mabilis na tinanggihan ni Andrew Cheng ang ideyang ito, at si Miss Marjorie ay hindi ganoong uri ng tao. Puno ng pagdududa ang puso ko. Saglit na nag-iisip si Andrew Cheng, puno ng tensyon at pagdududa ang kanyang mukha, at nagtanong, Miss Lau, para saan ang ginagawa mo mga gamo-gamo? Bahagyang napaangat ang mga labi ni Marjorie Lau, direktang hinawakan ang kwelyo ni Andrew Cheng, at hinayla siya palapit sa silid, pagkatapos ay hinampas, ikinawit ang pinto gamit ang kanyang mahabang binti, at pagkatapos ay ikinulong pabalik. Nakahiga, ano ang ginagawa niya? Malaking tao pa rin si Andrew Cheng, ngunit sa ngayon ay banihag talaga siya ng isang babae. Anong gusto mo? Nagsalita si Miss Marjorie, ngumiti, tumalikod at pinilipit ang matambok na figure, at umalis. Si Andrew Cheng ay awkward na nakatayo sa likod ng pinto mag-isa, at pagkatapos ay nagkunwaring umubo ng ilang beses at sumunod. Pinahihit ni Marjorie Lau ang kanyang ulo habang naglalakad, pinupunasan ng tuwalya ang kanyang basang buhok, at sinabing, halika at maupo, ano at kinakabahan ka? Ang kanyang boses ay matamis at malambot, at dinala rin niya ang kakaibang ungol ng anak ni Jiang Nan, at narinig si Andrew Cheng na malutong. Kasunod ni Miss Marjorie, umupo si Andrew Cheng sa sofa ng sala ng suite. Lumakad si Marjorie Lau sa mesa ng tsaa at nakangiting nagtanong, umiinom ka ba ng tsaa o kape? O, paano naman ang red wine? Wow! Medyo kakaiba si Miss Lau ngayong gabi. Kumunat ang noo ni Andrew Cheng sa kanya, iniisip kung anong gamot ang ibinebenta ng babaeng ito sa lounge. Sa pag-iisip tungkol dito sa kanyang puso, umiling si Andrew Cheng at sinabing, Miss Lau, ano ang gusto mong gawin sa ecstasy array ngayong gabi? Mag-usap tayo tungkol sa isang bagay, babalik ako mamaya, at kung alam ito ng aking asawa, luluhod ako sa keyboard. Ang mukha ni Marjorie Lau na may galit na mukha, Andrew Cheng, nagmamadali ka ba? Hindi mo ba nakikita kung ano ang pinagkaiba ko? Nakakalungkot na makita ang kaawa-awang hitsura ni Miss Marjorie Lau. Goblin! Lihim na natigilan si Andrew Cheng, at pagkatapos ay binitawan na lamang ang kanyang postere, pinisil ang kanyang baba, sumulyap kay Marjorie Lau, at sinabing, nahanap ko ito, at maayos na muli ang aking katawan. Okay. Haltak. Namula si Marjorie Lau at binigyan ng puting tingin si Andrew Cheng.
Bukod dito, unti-unting napahiya ang kapaligiran sa silid. Hindi nakayanan ni Marjorie Lau ang kapaligirang ito, nagbuhos ng 2 baso ng red wine, naglakad palapit kay Andrew Cheng ng may magaang hakbang, at pagkatapos ay umupo ng diretso sa tabi ni Andrew Cheng. Nakaupo lang ang 2 tao, magkabalikat na hindi hihigit sa 10 sentimetro ang layo. Naaamoy pa ni Andrew Cheng ang mahinang halimuyak mula kay Marjorie, may problema. Halika, tagay. Hinawakan ni Marjorie ang baso at inabot kay Andrew Cheng ang isang baso. Kinuha ito ni Andrew Cheng, humigop, at sa sandaling ibaba niya ang kanyang baso, nakita niya si Marjorie na umiinom, na napakaganda. Wow! Halatang tinutokso ng babaeng ito ang sarili na bumalik sa bahay. Nagmamadaling ibinaling ni Andrew Cheng ang kanyang ulo, pinindot ang init ng kanyang puso, at ngumiti, Miss Marjorie, ano ang ginagawa mo? Hindi na kailangang pag-usapan ang tungkol sa pakikipagtulungan. Bahagyang lumabo ang mga mata ni Marjorie Lau, na may bakas ng pagkadismaya. Siya ay orihinal na narito upang akitin si Andrew Cheng, at biglang natanggap ang kahulugan ng kanyang lolo, ginagawa ang lahat ng kanyang makakaya upang dalhin si Andrew Cheng sa kanyang sarili, kahit na sa lahat ng mga gastos, kabilang ang pagpayag kay Marjorie Lau na matugunan ang alinman sa mga kinakailangan ni Andrew Cheng. Sa makatuwid, iisipin ni Miss Marjorie ang isang puting lobo na may kagandahan. Gayunpaman, ang kabilang partido ay malinaw na hindi ordinaryong tao. Ibinaba ni Marjorie Lau ang baso, at medyo hindi nasiyahan, hindi ka ba nakakaramdam ng kaunting tukso? Bahagyang kumunat ang noo ni Andrew Cheng, at nalilito sa routine ni Marjorie. Medyo iba siya sa Marjorie Lau na nakilala niya noon. Palagi siyang nakakaramdam ng kakaiba ngayong gabi. Anong ba ang gusto mong gawin? Tanong ni Andrew Cheng. Itinaas ni Marjorie Lau ang isang arko sa sulok ng kanyang bibig, biglang inilagay ang kanyang kamay sa balikat ni Andrew Cheng, ang kabilang kamay ay humalik sa baba ni Andrew Cheng, huminga ng hininga sa kanyang mukha, siya ay kumandat at ngumiti at nagsabi, gusto kitang makasama. Kaya mo. Nagsimula na. Ngumiti si Andrew Cheng ng mahina. Mukhang binigyan niya ito ng malaking tiwala. Kaya naman, diretso niyang nilapitan ang bahagyang namumula nitong mukha at sinabing, naglalaro ka ng apoy, mag-ingat sa pagsunog ng iyong sarili. Nanginig ang katawan ni Marjorie Lau, ngunit mahinahon pa rin siyang kumilos, biglang bumangon, iniwan si Andrew Cheng, at umupo at sinabing, paano ang isang deal? Anong deal? Tanong ni Andrew Cheng. Ang bagong gamot ni Bikang, ipinadala sa akin ang data ng pananaliksik, at maaari kitang dalhin sa bahay ng pamilya Lau sa Xiangjiang. Sinabi ni Marjorie na pinagmamasdan niya ang ekspresyon ni Andrew Cheng. Hinawakan ni Andrew Cheng ang kanyang mga braso, bahagyang tumingin kay Marjorie, at nagtanong, sa tingin mo ba ay mayroon kang sapat na mga kondisyon tulad nito? Umiling si Marjorie Lau at sinabing, syempre hindi sapat, sa palagay ko hindi ka dapat tumanggi sa isa pang kondisyon. Oh! Nagpakita ng kakaibang ekspresyon si Andrew Cheng. Anong tingin mo sa akin? Si Marjorie Lau ay gumawa ng isang kaakit-akit na kilos na may mga bulaklak ng peach sa mga sulok ng kanyang mga mata. Pinisil ni Andrew Cheng ang kanyang baba at sinabing may katiyakan, ang dibdib at mga hita ay mahaba at manipis, at ito ay isang magandang embryo. Sa palagay ko hindi ko talaga kayang tanggihan. Ngumiti si Marjorie Lau at nagsabi, mag-isip ka ng maganda. Pagkatapos noon, bumangon siya, nagsuot ng coat, at muling umupo sa sofa. Then she regained her previous complexion and said bahagyang gusot, actually, I don't know if I want to tell you, but this matter holds back in my heart. Uncomfortable. Kabanata 363. Ngumiti si Andrew Cheng at sinabing, huwag mong sabihin sa akin na gusto mo ako at lubos kang nahuhumaling sa akin, kung hindi ay makikisali ka sa pagkahumaling na ito sa kalagitnaan ng gabi, hindi ko talaga maintindihan. Pinandilatan siya ni Miss Lau, sinipa ang tuhod ni Andrew Cheng at sinabing, hindi kita magugustuhan kapag pinuntahan kita, bagamat maganda ka. Sa huli, halatang namula si Marjorie Lau, at bumagsak ang kanyang boses. Oo. Sa anumang kaso, hindi talaga magugustuhan ng babaeng ito ang kanyang sarili. Oh, ikaw na lang. Nakalimutan ko na yung sinabi ko. Binigyan ni Marjorie si Andrew Cheng ng masamang tingin.
Ipinatong ni Andrew Cheng ang kanyang ulo sa kanyang ulo at naiinis na sinabi, hindi ko ginawa iyon. Sumimangot si Marjorie Lau at nagtanong, ano ang ibig mong sabihin? Si Andrew Cheng ay awkward na umubo, at biglang napagtanto ni Miss Lau na siya ay namula na parang pulang mansanas. Pinandilatan niya si Andrew Cheng, at walang ingat na sinabi, rogue. Patay na pervert. Okay ka pa ba? Kung okay lang, I think I can go first. Tutal nasa iisang kwarto ang lalaki at babae. Si Andrew Cheng ay tumayo at umalis. Ano ba nagmamadali ka, hindi pa to tapos. Hinawakan ni Marjorie Lau ang braso ni Andrew Cheng na abala, sinenyasan siyang umupo, at sinabing, babalik ako sa pakikipagtulungan kay Vic Ang. Sabi nila ikapito ng Marso, kayong tatlo, sabi ni Miss Lau. 7% of the Lau family. Para kang nangaagaw sa kalye. Bagamat magkaibigan pa rin kami, negosyo ang pagnenegosyo, at sa ika-1 ng Setyembre, siyam na ang asawa ko. Sabi ni Andrew Cheng, malamig ang mukha, itong pamilyang Lau, ibinuka ng leon ang bibig. Gayunpaman, ang mga mapagkukunan ni Lau sa ibang bansa ay talagang mahusay. Ito ang resulta ng investigasyon ni Andrew Cheng 2 taon na ang nakararaan. Halos monopolyo ang dayuhang pharmaceutical market. Ikaw. Hindi nakaimik si Marjorie Lau. Magkaibigan lang ba tayo? Malungkot na sinabi ni Miss Lau, na nagsasabi na gumawa din siya ng isang mahusay na aksyon sa pagluha, at ang kanyang mga mata ay puno ng tubig. Hindi ba pwedeng mas malinis tayo sa pagitan natin? Tanong ni Andrew Cheng. Bakit ang hirap magkaroon ng pure friendship ngayon? Gusto lang kitang maging kaibigan, pero gusto mo akong mahalin. 46. I try my best to fight. Nag-isip sandali si Marjorie Lau at nagngangalit ang kanyang mga ngipin. My Miss Lau, I don't think we really need to continue talking. Bagamat hindi ako masyadong magaling sa pagnenegosyo, alam ko na ang halaga ng bagong gamot ni Bikang ay hindi maisip sa hinaharap. Binabantayan ka na ni Juyefen at ng aking friends tapos na ang relasyon, kung hindi ako makikipagtulungan sa pamilya Lau. Sabi ni Andrew Cheng, dapat tingnan. Mayroon ka pa bang mga mapagkukunan para sa mga dayuhang merkado? Bukod sa pamilya Lau, sino ang naglalakas loob na sabihin na siya ay isang malaking tao sa ibang bansa? Medyo nagalit si Marjorie Lau. Hindi pa siya nakakita ng ganoong lalaking walang alam. Siguro, gusto mong makipagtulungan. Nawalan din ng pasensya si Andrew Cheng. Ako dapat ang magtanong. Mapait na nagngangalit si Miss Marjorie Lau at nabigo ngayong gabi sa kanyang layunin. Itong si Andrew Cheng ay talagang isang asong babae, hindi man lang mapakali. Nang makitang pupunta si Andrew Cheng, sinigawan siya ni Marjorie Lau at malamig na sinabi, Andrew Cheng, gusto ko pa ring ipaalala sa iyo na ang pamilya Lau ay tiyak na hindi kasing simple ng iniisip mo. Bagamat ito ay inilikas mula sa mainland para sa napakaraming years, malalim ang background nito. Kung gusto mo talagang palakihin si Bikang, dadaan ka lang sa pamilya Lau. Pamilya ni Lau. Ngumiti si Andrew Cheng at sinabing, ako ang tao, ang hindi ko gusto ay ang pagiging ganap ninyo, ang mundong ito ay higit pa sa iniisip ninyo, hindi rin ang pamilyang Lau. Pinaikit ni Marjorie Lau ang kanyang mga mata, talagang tanga ka at walang pag-asa, hindi mo mapigilan ang iyong sarili. Just do what you think, but I remind you, Lau family, I really don't see it in your eyes. Tutal alam mo rin naman na sobrang init ng Rice Angel Investment Group ngayon. Walang pakialam na sinabi ni Andrew Cheng kung ano ang hindi niya pinapansin. Anong klaseng pagtitiwala ang maasahan ng lalaking ito para maging napakayabang? Ang yabang mo talaga at hindi mo alam kung saan ka nanggaling. Bulong ni Marjorie Lau. Binalik ni Andrew Cheng ang tingin sa kanya, at naramdaman na may putok din ng init sa kanyang ilong. Hinawakan niya ang kanyang ilong at sinabing, I have to compliment that your figure is really good. I don't mind sitting for a while. Sinadya ba o sinadya ba itong si Marjorie Lau? Who knows? Pahalagahan mo na lang. Narinig ni Marjorie ang mga salita, tumingin sa ibaba, biglang bumulalas, at pinandilatan ng mata si Andrew Cheng, sinabi, mabango, ano ang makikita? Tingnan mo muli ang iyong mga eyeballs. Nakikita mo pa rin.
Nang makita si Andrew Cheng na nakatitig sa kanyang sarili sa lahat ng oras, ang mukha ni Matt Jory Lau ay namula sa kahihiyan, dahil ang kabilang partido ay walang anumang ibig sabihin upang itago, ito ay ganap na prangka. Alam ni Marjorie Lau na siya ay napakainit, o hindi siya papayag na magkaroon ng ganitong plano sa pagpapaganda ngayong gabi, ngunit medyo konserbatibo pa rin siya sa kanyang puso. Ang pagtutulungan ay hindi natapos. Sa halip, sinamantala ni Andrew Cheng ang hayop, at siya ay nahihiya. Biglang dumako ang mga mata ni Andrew Cheng sa bintana, at isang nakatutok na flash. Oo. Biglang sumikip ang puso ni Andrew Cheng, biglang naging matalim ang kanyang mga mata, namumula ng banayad na malamig na mata, diretsyong nakatingin sa malaking bintana na sumasalamin sa kanyang sarili at sa figure ni Marjorie Lau. Biglang ngumiti si Andrew Cheng, sa tingin ko ay makakayakap ka sa akin, dahil maaaring may susunod na hindi inaasahang mangyari. Natigilan si Miss Marjorie, nagpanik ang kanyang mukha, at agad na sumigaw ng galit, Rogue. Ano ang sinasabi mo? Paano mo ito magagawa, karapat-dapat ka ba kay Marian Young? Bago siya matapos magsalita, bigla siyang hinailan ni Andrew Cheng sa kanyang mga braso. You bastard! How dare you treat me badly? Bagamat si Marjorie Lau ay sumigaw ng walang pakundangan at walang pakundangan sa kanyang bibig, ang kanyang puso ay tumalon ng diretso at inihagis ang kanyang sarili sa mga bisig ni Andrew Cheng. Hindi kaya naliwanagan ang lalaking ito. Ang hininga ni Andrew Cheng ay napakalakas kaya't maingat na tumalon si Miss Marjorie, ngunit hindi pa niya natapos ang pagsaway, at ang malaking bintana ay sumabog ng malakas. Kaagad pagkatapos, tatlong lalaking nakasuot ng itim na nightsuit at may suot na iba't ibang armas ay nahulog sa sweet na gumulong ang car. Ano? Napasigaw si Marjorie Lau sa takot, hindi niya nakita ang labanan. Hindi maganda ang mga dumating. Ang mga itim na damit sa gabi ng tatlong taong ito ay nagbibigay sa mga tao ng pakiramdam ng pagpatay, tulad ng pakiramdam sa pelikula. Bukod dito, sa paghusga mula sa kanilang mga aksyon na basagin ang bintana at landing, malinaw na ang mga taong ito ay handa ng mahabang panahon. Sa paghihinuhan nito, mabilis na lumamig ang ekspresyon ni Andrew Cheng. Sinulyapan niya ang nanlamig na si Miss Marjorie sa kanyang mga bisig. Hindi dapat siya, kaya gusto niya ng ibang puwersa. Sino ang isa? Sila. Natarante si Marjorie Lau at hinailan ng mahigpit ang braso ni Andrew Cheng. Tumawa si Andrew Cheng at sinabing, huwag kang kabahan, lulutasin ko ito. Nanginig ang katawan ni Marjorie Lau. Sa oras na ito, talagang may biro si Andrew Cheng. Pagkatapos ng lahat, kinaladkad ni Andrew Cheng si Miss Marjorie sa likod niya at hinarap ang tatlong mabigat na armadong mamamatay tao. Nagkatinginan silang tatlo, nang hindi man lang huminga si Andrew Cheng, at agad na sumugod sa nakaraan. Ang isa sa kanila ay naglabas ng punyal mula sa kanyang baywang, at ang kanyang katawan ay tumalsik na parang cheetah, at sinipat ang dibdib ni Andrew Cheng ng diretso. Ano? Napasigaw si Miss Marjorie sa gulat at mabilis na ipinikit ang kanyang mga mata, nang ahas na huwag panoorin ang susunod na eksena. Si Andrew Cheng ay hindi umiwas, ang hininga sa kanyang katawan ay biglang umakyat, na bumubuo ng isang napakalakas na aura, at ang taong sumugod sa kanya ay malamig sa lahat ng oras. Ang dagger na tumusok na sa dibdib ni Andrew Cheng, biglang lumingon, at ang buong tao ay nag-post ng Andrew Cheng patagilid. Dahil, sa isang saglit lang, nakita niya ang banta ng kamatayan mula sa mga mata ni Andrew Cheng. Ito ay imposible, ngunit siya ay isang sikat na mamamatay tao sa base, at kakaunti ang mga tao ang maaaring magbanta sa kanya. Gayunpaman, ang pakiramdam na iyon ay tunay na totoo. Dahil may biglang sumulpot na lalaki sa pintuan ng suite, isang lalaking napakalakas kaya kailangan niyang mag-ingat. Arlan Pei. Lumingon si Andrew Cheng at mukhang hindi masaya. Hindi, akala ko natatakot sila sa akin. Pwede ka bang sumigaw sa susunod? Bahagyang tumingin si Arlan Pei kay Andrew Cheng at sinabing, squeak. Tulala ang itim na linya sa ulo ni Andrew Cheng. Lumingon si Marjorie Lau sa gilid at hindi makapagsalita, ngunit nabigla siya ngayon. Andrew Cheng, sino ito? Bakit laging lumalabas ang lalaking ito sa pinakakritikal na oras, ang personal na bodyguard ni Andrew Cheng? Andrew Cheng, sino ka ba? Tanong ni Miss Marjorie Lau, kumukurap ang kanyang mga nagdududa na mata.
Lumingon si Andrew Cheng at bahagyang ngumiti, gusto mong malaman. May kinalaman ako sa pamilya mong Lau. Kabanata 364. Biglang tumingin si Miss Marjorie kay Andrew Cheng na nalilito, hindi naiintindihan ang ibig niyang sabihin. Sa sandaling iyon din na dirdiretsong tumayo si Mr. Arlan Pei, itinaas ang kanyang mga paa, at malakas na sumipa sa tagiliran ni Andrew Cheng. Boom! Ang taong gustong mag-sneak attack ay direktang sinipan ni Arlan Pei sa dibdib, lumipad na parang shell at biglang tumama sa sofa coffee table. Nang huli na ang lahat, ang natitirang dalawa ay mabilis na naging kabkuban sa kaliwat kanan, tahasan ang pagsasalita upang patayin sina Andrew Cheng at Arlan Pei. Parehong may dalawang talem, at si Arlan Pei ay hindi nabigyan ng anumang pagkakataong mabuhay. Pinaikit ni Arlan Pei ang kanyang mga mata, binuksan at ipinikit, itinaas ang kanyang kamay para hawakan ang isa sa mga braso, at pinutol ito. At nakita ng isa pang tao ang pagkakataon at sinaksak ng dobleng espada ang leeg ni Arlan Pei. Malayo lang ang layo nito kay Arlan Pei. Ayon sa sitwasyong ito, mahirap para sa mga ordinaryong tao na makatakas at maaari lamang mamatay. Gayunpaman, sa okasyon ng desperadong pag-atake, direktang tumugon si Andrew Cheng sa isang kisap mata, mabilis na lumitaw sa likod ng lalaki, itinaas ang kanyang kamay at sinuntok. Boom! Diretso ang suntok sa ibabang baywang ng lalaki. Mga pag-click, 4 o 5 tadyang ang nabali. Nakatagilid ang lalaki, dumura ng dugo, pasuray-suray at bumagsak sa lupa, ang buong tao ay nagpupumiglas na parang isda. Gayunpaman, parami ng parami ang dugong umaagos mula sa makapal niyang itim na maskara. Sa suntok na ito, direktang binasag ni Arlan Pei ang kanyang mga tadyang at nasugatan din ang kanyang mga laman loob, nakatumbas ng parusang kamatayan. Sa isang sandali lang, nasira ang 3 killer sa suite na ito. Nagulat si Marjorie Lau. Ang lalaking nasa harap ni Andrew Cheng ay madaling nalutas ang 3 pumatay. Bakit bigla siyang nakaramdam ng sobrang lakas? Tumakbo siya, hinawakan ng mahigpit ang braso ni Andrew Cheng, at nagtanong sa nanginginig na boses, ayos ka lang ba? Umiling si Andrew Cheng, sumulyap sa dibdib ni Marjorie Lau, mabait na pinaalalahanan siya, ngunit binigyan niya ito ng isang matalim na tingin. Sa sandaling ito, natapos ni Arlan Pei ang kanyang trabaho at naupo sa sofa at tumitikim ng red wine, na nagsasabing, Young Master, oras na para mag-check out. Walang magawa, pinandilatan siya ni Andrew Cheng at pinagalitan, umalis ka, mawawalan ka ng pera. Pagkatapos, nilingan ni Andrew Cheng ang kanyang ulo upang tingnan ang 3 tao sa lupa, at ang isa sa kanila ay halos patay na, nanunuya na sinabi, magsalita ka, sino ang papayag na sumama ka? Patayin mo ako o patayin siya. Ang dalawang natitirang tao, nang marinig nila ang mga salita ni Andrew Cheng, ay biglang tumigil sa pag-iyak at tiniis ang matinding sakit para bumangon mula sa lupa. Tinakpin ng isa sa kanila ang kanyang dibdib. Ngayon lang siya sinipa ng paa na ito sa buong katawan at biglang nawala ng aksyon. Kakayahan. Ang ibang tao, na nakalaylay ang mga braso, ay bali at walang panlaban, nakasandal sa mesa at upuan. Huwag na kayong magtanong, hindi kami magtatraidor sa aming mga amo, bigyan mo kami ng magandang panahon. Malamig na sabi ng bumangon at nagtakip ng dibdib. Patay. Dahil sa kanilang mga panuntunan sa linyang ito, nabigo ang kanilang mga misyon, at hinding-hindi sila gagamitin ng punong guro sa likod ng mga eksena. Sino itong lalaking nasa harapan niya? Malayong malayo ito sa data ng katalinuhan. Akala ko noong una, ang 3 misyon na ipinadala nila sa misyon na ito ay tiyak na mananalo sa laro, ngunit ngayon ay tila nagkamali sila, at ito ay isang malaking pagkakamali. Mali ang impormasyon. Napakalakas talaga ng bodyguard ng lalaking ito. Anong klaseng tao si Andrew Cheng? Nakita niya ang lahat sa pamamagitan ng kanyang mga mata na nataranta. Nako, payo ko sa iyo na sagutin mo ng tapat ang mga tanong ko. Nakangiting sinabi ni Andrew Cheng, kung hindi, baka gusto kitang mamatay. Malaki ang gastos ko sa pagpatay, gusto kitang pakinggan. Handa nang basagin ang lambat ng lalaki. Hard bones? Bumalik ka at sabihin mo sa taong behind the scenes. If you dare to send someone over, I don't mind letting him disappear from this world. Mawala.
Sa pagsasalita ng pangungusap na ito, ang dalawang matino na may kamalayan na mga pumatay ay agad na nakaramdam ng matinding kumpiyansa at pagpatay sa kabaligtaran na lalaki. Ang nakamamatay na intensyon na ito ay nagpalamig sa kanila at nagparamdam sa kanila na ang kanilang mga kaluluwa ay nanginginig. Paalisin ang boss. Walang nangahas na sabihin ito sa buong China. Gaano ito kumpiyansa at tono. Napakayabang ng lalaking ito na gusto niyang mawala ang amo sa likod niya. Alam ba niya ang pagkakakilanlan ng amo behind the scenes? Oo, hindi niya alam. Ang dalawang mamamatay na ito ay mga taong may pinaghalong pagkain sa gilid ng kutsilyo. Ang mga intensyon ng pagpatay na ibinunyag mula kay Andrew Cheng ay mas malakas kaysa sa malaking boss sa sarili nilang organisasyon, at dapat silang tumago sa mga tao. Demonyo lang ang lalaking ito. Hindi ka naniniwala sa akin. Nakita ni Andrew Cheng ang lahat mula sa mga mata ng dalawang lalaking ito. Mahina niyang sinabi, kung hindi ka naniniwala, maaari mong kontaken ang iyong boss sa likod ng mga eksena, at sasabihin ko sa kanya ng personal. Hindi gustong patayin ni Andrew Cheng ang 2 taong ito. Kung nalutas sila sa ganitong paraan, hindi magkakaroon ng kapayapaan sa kanyang hinaharap na buhay. Kaya, kailangan niya silang bumalik, sabihin sa taong nasa likod, at bigyan sila ng alarma. Kung hindi titigil ang kalaban, huwag mong sisihin ang sarili mo. Mukhang hindi ka susuko ng hindi naghihirap. Umiling si Andrew Cheng at sinenyasan si Arlan Pei na magpatuloy. Lumapit si Arlan Pei at naglabas ng isang maliit na kahon mula sa kanyang bulsa. Sa loob ay isang itim na tableta. Para ito sa lalaking matigas ang bibig. Ito ay isang espesyal na psychotoxin. Magandang kagamitan para sa mahigpit na pag-amin. Direktang isinuot ito ni Arlan Pei sa isa sa kanila, pinapanood siyang lumulunok. Sa isang iglap, tinakpan ng lalaki ang kanyang dibdib, kinurot ang kanyang leeg, ang kanyang buong mukha ay pula at berde, at pagkatapos ay gamulong sa lupa, desperadong humawak, desperadong kumamo, walang sakit at desperado. Ah, sabi ko. Patawarin mo ako. Hinubad na ng lalaki ang kanyang maskara, at sabay bakat sa mukha, grabe. Si Andrew Cheng ay lubos na nasisiyahan. Mukhang napakaganda ng epekto ng bagay na ito. Sinabi niya, maging mas handa, at kakailanganin mo ito mamaya. 1,000,000 isa. Walang pakialam na sabi ni Arlan Pei. Itim ang mukha ni Andrew Cheng, at ang batang ito ay talagang baliw sa kanyang huling buhay. Mercy Lu, pinadala kami ni Mercy Lu. Ang lalaki ay nagtiis ng matinding sakit, pinisil ang pangungusap na ito mula sa kanyang lalamunan, at pagkatapos ay umiyak at nagmakaawa kay Andrew Cheng na palayain siya. Lumubog ang mukha ni Andrew Cheng at masikip ang kanyang mga kilay. Poppy. Lumingon siya para tingnan si Arlan Pei at nagtanong, mahahanap mo ba ito? Nagbago rin ang mukha ni Mr. Arlan Pei sa sandaling ito, na nagsasabing, hindi na kailangang suriin, alam ko ang organisasyong ito. Sumigaw si Andrew Cheng, tumingin sa ibang lalaki, at nagsabi, kung ayaw mong gawin ito, bawiin mo lang ang mga salita ko at sabihin sa iyong amo, huwag mo akong guluhin, kung hindi, mayroon akong 100 paraan. Para mawala ka sa mundong ito. Oo, dapat dalhin ang akin. Paulit-ulit na tumango ang lalaking nabali ang mga braso sa sandaling ito, puno ng takot ang kanyang mga mata, lalo na ng pagmasdan ang buhay na pagpapahirap ng kanyang kasama hanggang sa mamatay, ang huling bakas ng depensa sa kanyang puso ay tuluyang gumuho. Ang dalawang lalaking ito ay sadyang demonyo. Pagkatapos ng solusyon, tumingin si Andrew Cheng kay Arlan Pei at nagtanong, na-offend ko si Mercy Lu. Si Arlan Pei ay mukhang nag-aalala at sinabing, ang Jirian Lu na nakilala mo noong nakaraan ay kay Mercy Lu, at ang kanyang katayuan ay hindi maliit. Jirian Lu. Babae pala yon. Kawili-wili. Pinisil ni Andrew Cheng ang kanyang baba, bahagyang nag-iisip, at pagkatapos ay diretsyong lumayo sa suite. Dito, bumalik si Andrew Cheng sa number 1 palace at nakita sina Aling Martha at Mang Nestor sa sala, na may binabalak. Nang bumalik si Andrew Cheng, si Aling Martha ay nagkunwaring casual at sinulyapan ito. Hindi siya pinansin ni Andrew Cheng at tumalikod. Nang umakyat siya, hinawakan ni Aling Martha ang braso ni Mang Nestor at pinisil ang kanyang mga kilay, sinabing, paano ka magsasalita, o magsasalita ba ako?
Nag-isip sandali si Nestor Young at sinabing, pupunta ako, tahimik kang maupo dito, huwag kang magulo. Pagkatapos magsalita, tumayo si Mang Nestor at tumayo sa hagdan at sumigaw patungo dito, Andrew, bumaba ka at may sasabihin sa iyo. Hindi nagtagal, bumaba si Andrew Cheng, hawak ang kanyang mga braso, nakatingin kay Mang Nestor, sumulyap kay Aling Martha, na naka-cross-leg sa sofa, at nagtanong, Tatay, ano ito? Ilang beses ding nagkunwaring umubo si Mang Nestor at sinabing, ito, ganito. Andrew, huwag mo sanang isapuso mo, itong aming mungkahi. Pinag-iisipan namin ng nanay mo. Gusto mo ba ng yaya para butil ng bigas? Ang Nurse Leslie na iyon, naglalabas ng mga butil ng palay sa buong araw, hindi nagnenegosyo, hindi ito maganda para sa mga butil ng palay. Sumimangot si Andrew Cheng at tumingin kay Aling Martha at nagtanong, your idea. Hindi rin umimik si Martha Pinin, at marahang tumango, oo, akin, ideyang ito, pilit mong hinahanap ang yaya ng anak mo, lumalabas ka na parang baliw para lang sa yaya ng butil ng bigas buong araw, mas mabuting magpalit ka ng isa, may kilala ko. At babae din siya, sa bahay ng pinsan mo. Wala siyang masyadong trabaho right after graduation. Ang pangunahing dahilan ay nakiusap ang pamilya ng tiyahin para sa kanilang sarili. Humingi ng mukha si Aling Martha, at pumayag siya. Ang layunin ngayon ay itaboy si Nurse Leslie Gong. Hindi, si Nurse Leslie, ay muling babalik. Ang pangungusap na ito ang iniwang salita ni Andrew Cheng. Si Aling Martha ay nababalisa, bumangon, binasag ang tasa at nagalit, Andrew Cheng, ako pa rin ang biyenan mo, bakit hindi mo ako pakinggan? Upang sabihin sa iyo ang totoo, si Leslie Gong ay pinatalsik ko. Kailangan mong magbago, kung hindi ka magbabago, magbago ka. Bukas papasok sa trabaho ang babae sa auntie. Bigla. Si Andrew Cheng ay humakbang, tumalikod, tinitigan si Aling Martha na may malamig na mga mata, at sumigaw, anong sinasabi mo? Pinalayas mo ba si Nurse Leslie? Nagalit si Andrew Cheng. Isa si Nurse Leslie sa iilang tao na gusto niyang alagaan. Kasi, para na siyang kapatid. Oo. Paano ba naman, gusto mo pa akong bugbugin? Si Aling Martha ay nababalisa din, ano man ang mangyari. Si Nestor Young ay diretsong nakatingin sa gilid, abala sa panghihikayat, okay, huwag kayong mag-away, o gusto mong pag-usapan bukas? Hindi. May pag-uusapan ba? Mas gugustuhin ba niyang gumamit ng outsider kaysa sa pamilya niya? Kapag hindi makatwiran si Aling Martha, talagang hindi siya natatakot sa langit. Nagalit si Andrew Cheng at naglakad patungo kay Martha Pinin ng ilang hakbang, sumigaw ng mahina, Martha Pinin, pumunta ka talaga sa bahay para mag-alis ng takip ng tile balang araw. Oh, Andrew Cheng? Sinong walang awa mo? Hindi ba para i-dismiss ang individual, bakit, gusto mo pa ba akong batukan? Halika, may kung anong pumalo sayo. Si Aling Martha ay parang patay na baboy, hindi natatakot sa kumukulong tubig, itinaas ang kanyang mukha at sumandal. Kabanata 365. Hindi pa narinig ni Andrew Cheng ang labis na kahilingan. Na-snap. Sa sandaling itinaas niya ang kanyang kamay, sinampal niya ito ng isang sampal, at pinagalitan ng may malamig na mukha, Martha Pinin, nakalimutan mo na ba ang iyong pangako? Nagsimula ka na naman bang manggugulo? Malakas ang sampal, at agad na napahiya si Martha Pinin. Noong una, nagmamadali siya, at ngayon, sa isang sampal, siya ay tapat. Ngunit hindi siya nasisiyahan at pinagalitan, Andrew Cheng, bakit mo ako sinaktan? Ako ang iyong biyenan. Ano ang nangyayari sa akin? Ayoko lang Nurse Leslie, ayoko lang kasama niya, walang pamilya. Sa akin. Pagkatapos ng lahat, tinakpan ni Aling Martha ang kanyang mukha at galit na umupo sa sofa. Masyadong mayabang itong si Andrew Cheng. Hindi, lalong nagiging mayabang. Hindi, kung magpapatuloy ka sa ganito, tuluyang mawawala ang katayuan mo sa pamilyang ito. Bulong ni Aling Martha sa sarili. Dapat humanap ng paraan para gumaling siya. Sige, lumabas ka na. Direktang sabi ni Andrew Cheng, hindi naman mahina. Ikaw. Galit ka sa akin. Gusto kong sabihin kay Marian, gusto kitang hiwalayan ni Marian. Galit na hinagis ni Aling Martha ang kanyang unan, tinitigan si Mang Nestor at pinagalitan, Nestor, bakit ka nakatayo?
Hindi mo ba nakitang sinaktan ako ng magaling mong manugang? Lalaki ka pa ba? Ibalik mo ako. Sumasakit din ang ulo ni Nestor Young. Panay ang kilay niya at sinenyasan si Aling Martha, you don't need to say a few words. Kung hindi ka magbabago, hindi mo ito babaguhin. Bakit ka maingay? Sa sandaling marinig ito ni Aling Martha, bigla siyang tumigil sa pakikipaglaban. Binugbog ng manugang ang sarili, at tinulungan ng asawa ang mga tagalabas. Hindi buhay. Nestor Young. Okay, hindi mo lang sinabi yan, ngayon umikot ang ulo mo at humarap sa iba, di ba? Si Aling Martha ay balisa at tinitigan si Mang Nestor na pinapagalitan. Tama na. Hindi na ito makikita ni Andrew Cheng, galit siyang umungol, pagkatapos ay tumitig kay Aling Martha at nagbabala, Martha, huwag mong sabihing hindi kita binigyan ng pagkakataon, wala akong pakialam sa bagay na ito ngayon, ngunit ikaw. Dapat ibigay sa akin si Nurse Leslie, please come back. Kung hindi ko siya makikitang lumabas sa bilya bukas, pwede ka nang lumabas. Napaungol si Aling Martha, at ang buong tao ay galit at inis. Gusto niya talagang i-kick out ang sarili niya. Nasusuklam. Bakit? Bakit ako papaalisin? Hindi nakinig si Aling Martha sa payo ni Mang Nestor, at direktang kumala sa braso ng huli. Gusto ni Andrew Cheng na umakyat sa itaas. Ito ay tatalikod at tititigin si Aling Martha, ang kanyang mga mata ay nagpapakita ng mahinang lamig, na nagsasabing, ako ang bumili ng bilya na ito ng mag-isa. Sa madaling salita, hindi nakaimik si Martha Pinyi at nakatitig lang kay Andrew Cheng sa itaas. Okay, let me say a few words. Babawiin ko si Nurse Leslie bukas. Kung talagang galit si Andrew Cheng, hindi ka makakain. Hinailan ni Mang Nestor si Martha Pinyi at sinabing. Sinaway ni Aling Martha, hindi ako pupunta ako mag-isa. Ano ba yan, o ilang sirang pera lang, at hindi ito isang aksayadong tingin, sa tingin ko talaga hindi ko alam, ang kanyang pamilya ay isa ng bangkarota, magpanggap pa sa harap ko. Ang galit na si Aling Martha ay nakaupo sa sala, iniisip ito ng kalahating gabi. Kinabukasan, pagkabalik mula sa ospital, nakita ni Andrew Cheng si Aling Martha na nakaupo sa sala. Paano si Nurse Leslie? Casual na tanong niya. Hindi ko alam. Malamig na tugon ni Aling Martha, nanunood ng TV na kumakain ng mansanas, napaka-komportable. Sumimangot si Andrew Cheng, at lumapit sa kanya, nagtanong na may malamig na mukha, hindi mo siya pinuntahan para hilingin na bumalik. Talaga bang nagpapakamatay itong si Martha Pinyin, tinatanggal ba niya sa tenga ang kanyang mga salita? Why please? She's the one who cares about me. I won't go? What's wrong? Si Aling Martha ay orihinal na nabalisa. Mas lalong hindi ko nais-nais na makita si Andrew Cheng na naghahanap pa rin ng gulo para kay Nurse Leslie Gong. Hindi ba parang outsider ang biyenan mo? Tumaas ang isang kilay ni Andrew Cheng at direktang sinabi, bibigyan kita ng 1 oras para imbitahan si Nurse Leslie Gong pabalik, kung hindi, pagkatapos ng 1 oras, lumabas ka sa Villa Palace 1. Pagkatapos ng lahat, si Andrew Cheng ay diretsyong nakaupo sa sofa at pinanood ang oras. Paano makakayanan ng karakter ni Aling Martha bilang isang show ang paulit-ulit na prestihiyo ni Andrew Cheng sa kanyang ulo? Kaya, agad siyang sumabog. Andrew Cheng. Anong ibig mong sabihin? You toss me like this for an outsider. You still have to kick out. Well, I know. May paa ka ba sa little fox na yan? Kung hindi, bakit ka nag-iingat? Sa maliit na yon. Isang vixen. Wala nang pakialam si Aling Martha, pinagalitan niya ito ng lahat ng uri ng pagmumura. Galit na galit siya. Nang marinig ang mga salitang ito, biglang nagbago ang mukha ni Andrew Cheng, at bumangon siya at humampas at sumigaw. Martha Pinyin, manahimik ka para sa akin. Maaari mo akong insultuhan, hindi ko kayang bastyusin mo si Nurse Leslie Gong ng ganito. Maliit pa rin ang mga tao, kaya't ikaw anong nakakainis na salita, anong sinabi mo? Galit na galit si Martha Pinyin kaya't siya ay diretsyong pumalpak, tinulak si Andrew Cheng, at nagmura, sabi ko. Siya ay isang maliit na fox, at kayong dalawa ay mga ngalunya, kaya ikaw Andrew Cheng, dinala si Vixen, ang malandi sa iyong bahay, gusto kong sabihin kay Marian, gusto kong hiwalayan kanya.
Gusto ko ring sabihin sa mga kapitbahay na yayain kang lumabas. Itong Andrew Cheng ay basura. Magtaas din ng maliit na 3. Dapat ilantad mo siya. Sumusumpa si Aling Martha. Gayunpaman, ito ay isang sipa lamang upang tumugon sa kanya. Direktang sumipa si Andrew Cheng, sinipa ang isang malupit na puso, sinipa si Aling Martha na tulad sa isang aso para kumain ng tae, at sinabing may malamig na mga mata, huwag mong banggitin ang apelyido ng Pinyin, huwag masyadong seryosohin ang iyong sarili. Ako Andrew Cheng ay hindi ka pinapasok sa aking mga mata. Nagulat si Martha Pinyin sa pagkakataong ito, ngunit hindi niya inaasahan na talagang naglakas loob si Andrew Cheng na bumaril. Siya ay natakot at napupuot, pinagalitan, ikaw, nang ahas kang talunin ako. Pupunta ako sa komunidad para aidmande ka. Na-snap. Isang sampal ang tugon nito sa kanya. 7 o 8 sampal na magkasunod. Dumiretso si Andrew Cheng at kinaladkad ang buhok ni Martha Pinyin, tulad ng patay na aso, at kinaladkad diretso sa labas ng bilya, at pagkatapos ay sinabi, mayroon ka pang 50 minuto, sana ay magawa mo ito para sa iyong sarili, kung hindi kita makikitang ibalik Nurse Leslie sa panahong iyon. Mangyaring bumalik at kalkulahin ang bago at lumang mga account ng magkasama. Ang lamig. Galit. Naramdaman ni Martha Pinyin ang mga pagbabagong ito mula kay Andrew Cheng sa ngayon. Siya ay natakot at nagkasala, na humihingi ng awa, huwag makipag-away, pupunta ako. Tinawag ito ni Martha Pinyin na miserable. Inayos niya ang ulo ng kanyang tiyahin, namumula ang kanyang mukha, umakyat siya ng may kasalanan, at tumakbo palabas sa takot. Makalipas ang halos kalahating oras, nabawi ni Aling Martha na may bagbog na mukha si Nurse Leslie Gong. Kuya Andrew. Halatang nasaktan ang mukha ni Nurse Leslie Gong, at ang ilan ay hindi nang ahas na tumingin ng diretso kay Andrew Cheng. Sinulyapan ito ni Andrew Cheng at napagtanto kung ano ang nangyayari, pinandilatan si Martha Pinyin at sumigaw, natamon mo, sinaktan mo siya. Si Martha Pinyin ngayon ay parang pugo, lumiit ang kanyang ulo at ibinaling ang kanyang mga mata ng diretso, nagpapaliwanag, ako. Hindi ko sinasadyang nataman siya. Humihingi ka ng tawad. Malamig na sabi ni Andrew Cheng kay Aling Martha. Humihingi ako ng tawad sa kanya. Nang marinig ito ni Martha Pinyin, para siyang pas ang piniritong buhok. Gayunpaman, sa sandaling makita niya ang malamig na mga mata ni Andrew Cheng, nagpayo siya, at nagsabing, Nurse Leslie, ako ay humihingi sa iyo ng tawad, I'm sorry. Sa totoo lang, hindi kumbinsido si Martha Pinyin. Siya ay ganoong tao, nakikipagkompetensya para sa tagumpay, ayaw matalo, at maingat. Kontrabida lang. Damn, Nurse Leslie at Andrew Cheng, teka, pagsisisihan ka ng matandang babaeng ito. Bulong ni Aling Martha sa kanyang sarili. Pagkatapos humingi ng tawad, tumalikod si Martha Pinyin. Hindi siya pinansin ni Andrew Cheng, tumingin kay Nurse Leslie Gong, ngumiti at sinabing, ayos lang, nandito ako. Poprotektahan kita at ipagtatanggol bilang kapatid mo. Si Leslie Gong ay umiiyak at umiiyak. Kahapon siya ay binugbog at pinagalitan ni Martha Pinyin. Pinagalitan siya dahil sa labis na kahihiyan. Sa sobrang galit niya ay umalis siya. Dito lumabas si Aling Martha at natagpuan ang matandang kapatid na babae na nagrereklamo. Sa oras din na ito tumunog ang cellphone ni Andrew Cheng. Isang text message na ipinadala ni Miss Marjorie Lau ang talagang nagsabi sa kanya na pumunta sa Bingbong Bar para uminom kasama niya. Matapos mag-isip sandali, nag-usap sina Andrew Cheng at Nurse Leslie, pagkatapos ay sumakay ng taxi si Andrew Cheng at nagmamadaling pumunta sa Bingbong Bar. Ang bar ay isang magandang lugar. Tuwing gabing walang tulog, maraming kabataang lalaki at babae ang pumupunta rito upang ilabas ang kanilang kalungkutan at pagkaubos ng lakas. Bukod dito, ang pag-inom sa lugar na ito, sa ilalim ng malakas na pagpapasigla ng alak, ang parehong mga lalaki at babae ay magiging kat-anji tangi, ngunit walang iniisip, sila ay kabaligtaran sa bawat isa. Kalalabas lang ni Andrew Cheng sa pintuan, at nakita niya ang mga nakahantad na lalaki at babae sa dance floor ng bar na iiling-iling ang kanilang mga ulo, nanginginig ang kanilang mga katawan na parang mga lagusan, at ang katawan ay mabango din sa pawis at alak. Casual na nakahanap ng mauupuan si Andrew Cheng at nag-order ng espesyal na cocktail.
Sumimsim ako at nakita kong ibang-iba ang alak na ito sa ibang alak. Ang pait ay matamis, at ito ay napaka-stimulating, at ito ay malamig at maanghang. Nakaupo dito at tumitikim ng alak, ang hitsura ni Andrew Cheng ay natural na nakakuha ng atensyon ng maraming babae. Ang isa sa kanila ay nakasuot ng itim na suspender, ultra-short na hot pants, at isang batang babae na katatapos lang sumayaw at pinagpawisan. Dumiretso ito sa kanya at diretsyong umupo sa kondongan niya. Sabi niya, "Guwapo, about. Ngayong gabi lang." Tiningnan ni Andrew Cheng ang mainit na figure at nagpanggap na hindi matino at nagtanong, "Beauty, gusto mo bang maging irresponsible sa akin magdamag?" Siyempre, hindi mo kailangang maging responsable, basta malakas ka. Pulang-pula ang mukha ng babae, at halatang sobra ang inom nito, at malapit ang malambot nitong katawan kay Andrew Cheng. Si Andrew Cheng ay nagkasala sa kanyang puso at nagmuni-muni ng ilang beses, "Nakasakay ang aking asawa, kailangan kong pigilan ang aking sarili. Haha, sorry, gagawa ako ng joke." Si Andrew Cheng ay medyo may disiplina sa sarili na tao, at murang ngumiti. Sinulyapan ng magandang babae si Andrew Cheng at kinumpirma na hindi ito nagbibiro. Galit siyang tumayo at tinulak siya ng masama, "Anong ibig mong sabihin? Nagbibiro lang. Bakit hindi ka mamatay?" Pagkatapos ng lahat, ang kagandahan ay umalis sa mataas na takong. Walang magawa din si Andrew Cheng, ganito na ba lahat ng babae ngayon? Sa oras na ito, isang kaakit-akit na boses ang dumating sa buto at tumunog sa tabi ni Andrew Cheng, "Bakit hindi ka sumasang-ayon sa iba? Ito ay isang pambihirang pagkakataon." Kasabay nito, isang amoy ng nakakaintriga na krimen ang tumago sa mga butas ng ilong ni Andrew Cheng, na nagpainit sa kanyang buong katawan. Abangan ang mga susunod pang kabanata ng Ang Manugang Kong Trilyonaryo. For more updates, please subscribe to my YouTube channel and don't forget to like and share. Thanks for your support.